umaabang sila lahat. Buong daigdig yan, nakikinig. Pati Muslim, lahat nakikinig yan. Wala akong kinikilingan. We are talking about the living God. We are not talking about the religion. Religion cannot save your soul. Religion have peace on earth, no. Except on us. That's why Jesus said, the kingdom of heaven is within you. Kaya we must open widely. Let us seek the truth so that the truth is set forth free from your darkness around you. Ganun yan. Kasi hindi ko naman tinayo ito para I'm looking for my salvation. Hindi, kung talaga lang gusto kong umaman, hindi na ako dito sa kabahay. Doon ako sa ring kami. Tatayo ko dahil yung gospel ko, hindi walang sino ng tao makakatawag sa akin. Because I came from heaven. I know everything. I just only intermediate grade 1. How could I know all of these things? Remember, Christ was crucified not to redeem your sin. Minakulate niya ng Hudyo. Yan ang totoo niya. That is the truth. You know, if I'm not true, how could I able to open the book of life? The book of Apocalypse, that is true book of life. Yan ang totoo niya. No one except the Lamb. Yan ang totoo niya. Kaya, kung pinaliwanag para maintindihan nyo, pag-ingatan nyo to become as a godfather, a godmother to your child, to your angel, that is your angel. You know, para alam nyo, hindi kayo magkakasala. At hindi rin yung bata na magdadala ng kasalanan sa kanyang kapatiran. Ganun yun. So, naintindihan nyo. Kaya sabi ko sa inyo, naiiba ako. I'm not in behalf of religion. I'm in behalf of God. Yan ang. So, I hope you might understand lahat kayo. Okay? So, include ko na to ang mask ko. But it will not take too long. Kasi the important thing, the rules of the book of life. Kasi, binuksan ko na to. Pero, inuunti-unti ko. Pero ngayon, ang ihayag ko ngayon, the rules of the book of life. You know, para maintindihan ng mga tao. Kasi, marami nito proclaim. The book of life is what's there in the religion. So, show me. What is the aim and purpose of the book of life? Kasi, kung nasa iyo ang book of life, you should not allow the one faith should be divided in against each other. Meaning, you don't have book of life. You're against the book of life. Ganun yan. Para magulan, paano ka naging tunay na ama? Kung hinahayaan mo yung mga anak ay mag-away-away at nagkipag-away sa kanila. Paano kayo mabubulan? Ama, kaya wala sa inyo book of life. Kasi, ang book of life, punong-puno ng pag-ibig. Ganun yan. So, mamaya, maintindihan niyo. So, I have to start this opening. Kaya lang, inuna ko sa inyo para maintindihan. So, alam na ninyo yun. Mahalin niyo yung anak, hindi ninyo mamalin na higyan ninyo na tinatawag na yung service niyo sa kanila. Dapat magbayad ka, anak, pag hindi ka, siyempre, mga anak, pag hindi ka nagbayad, mabuti pa pinatay kita ng malit ka pa. Ganun naman narinig ko eh. Sa totoo lang, walang halong bira. Bihira ko na lumalabas, pero narinig ko. Kaya yun ang inaaral ko, binubuksan ko, magpakatotoo kayo. Dahil ang Diyos hindi nagpapagdala sa inyong lahat. Kaya, ano po naman, na ako lang. Di ba sabi ni Kristo tayo, wala na eh, no hope na siya eh. Minapulate na nga ng kanyang kapwa kadugo, laman, anak ni Abraham yun, yung mga Hudyo eh, na talagang papatay na siya. So, nagmadali siya, iniligyan siya namin ng last will and testament of Christ. You know where you could able to search for the place in the book, you could able to seek the last will and testament of Christ. Yung Last Supper. Yung Last Supper, yun po ang last will and testament of Christ. Tinawag niya lahat eh. Ang kanyang apostolis, nagpaalam siya. Kailangan umayon ako. Kung di ako aayon, hindi pa rin dito mga ngayon. Kasi, pinipilit ni Christ na dapat ang comforter it will come. If I will not go, the comforter will not come. Kasi iyan lang ang tanging paraan para maligtas ang daigdig at ang inyong kaluluwa. Wala na siya. Tinundukan na siya ng kanyang lahi. Tinundukan. Hindi yung crucifixion na nililim ang inyong kasalanan. Hindi. Nagkakamali kayo. That is the only road by the religion itself, but not the will of God. Kasi buksan ninyo. Di ba? May pinikula naman eh. Kaya nga nabugas ng kamay si Haring Pilato. Kasi against this loob niya na
bitahin siya si Jesus Christ. Pero tinakot siya ng Hudyo. Pag hindi ka mag-isama, nagkagulo mga tao, bahala ka kay Haring Cesar. Pero wala siya nagawa. The rules of the people, sino niya, pero nagugas siya. So meaning, wala siyang kasalanan. May kasalanan. Till now, the religion who killed our soul. Sa totoo lang, walang ginawang kabutihan ng reliyon. Sa totoo. Imposible hindi ka nagtatanim na sa manloob. Imposible naman hindi ka nagmamali sa iyong paniniwala, sa iyong pangalan ng reliyon. But that was not the rules of God. That is the rules of religion. Kaya nagkaroon ng division. Kaya walang kapayapaan ang ating daigdig. Yan ang totoo. Out of the rules of God. Kaya gano'n yun. Okay? So naintindihan na ninyo, mga ninang, mga ninang, ang katayuan. Hindi magsasali yung bata na at yung pagkakamali. Kasi siya, putulin na natin ang ginagawa ng mga tao sa pamagitan ng pananampalataya, pangalan ng Panginoon. We stand in the heaven. Remember, God put His image in ourselves because He was truly trusted on us and believed on us. That's why He put His image. And His likeness, meaning His love. Yung pag-ibig ng Diyos. You know? Kaya nga sinasabi ko, isa na rin dito ang book of life. We don't believe in any religion. Kasi we have been experienced so many, 2,000 years already. It's done already on earth. But there's no such peace. Hindi naman inilito ng Diyos yung 4,200 niya. The most popular na religion sa buong mundo. Hindi po lang. Tinalo pa nga ng Pilipinas, sabi mo 7,000 religions against the 4,200. Mas popular religion, including Muslim and Christian. But Muslim and Christian, isa lang pinanggalingan. Isang ama lang yan, nanggalingan sa anak ng katulong, ang Islam. Pero binigyan din ng Diyos ng kanyang kapangyarihan para pahirap kung saan siya nasasakupan. But now, the rules to be as na sinasabi natin kaguluhan ng daigdig. No. Namamali. Because that was running of the people who had interest for His own. Kaya pagdating sa Diyos, dapat kapayapaan. Hindi mo. Yan ang totoo. Ang tunay na pananampalataya. Walang magulang na gusto mag-away ng anak. Common sense. Ba't yung naniniwala sa reliyon? Kaya tinatawag niya siya, jihad, etc. Kasi, ano na sila eh? Kung wala siyang ano, kaya ginagamit pangalan ng reliyon. But what's wrong? No. God is not a God of war. God is love and peace on earth because His Spirit is our paradise, not to be our hell. Yan ang rules ng God. How could I believe those religions? They don't even follow what is the aim of God. As the aim of in our home. Yan ang aim ng magulang eh. Sa mga anak. Kaya sinabi ng Jesus Christ, I will bring down the new Jerusalem, come down from heaven, with my new name. So how could? Kasi ang lahat pinaniniwalaan niyo, kaalam na itong sa religion, from Mount Sinai, Israel, that's it, di ba? Eh bakit sinabi nga, I will bring down the new Jerusalem? You know what it means? What is the will of God? We must apply on earth. Not the will in Mount Sinai, in Israel. Walang nangyaring kapayapaan. Kaguluhan digmaan. Hindi na ginawa itong daigdig para mag-impyerno natin. Yan ang totoo. Bilang na religion ba nagdidigmaan? Religion against religion? Mali yun. Kaya nga sabi ko, no one. Nasabi ko nga sa mga tao, you should not be fear in your heart na okay mahingit. Marami sila, maraming tao, maglalaki sila. No. Dapat maawa kayo sa kanila. Kasi remember, 144,000 na ang maliligtas. Million yan followers, pero isa sa kanila walang righteous. Kasi they are being against each other. They're not hatred. They don't even teach us how to love. And what love really is meant to be. And what is God? They don't even know. Mamaya paliliwangan na ko yan, there is a rules of book of law para maintindihan ninyo. Kaya sabi ko, maswerte ang anak ninyo, nakaul na binuksan ko ako. Wala sa mundo. Akit na buhay na makapagbubukas. Except the love of God. Yan ang totoo niya. Kaya sinasabi ni Christ, I must go if I will go, the Comforter will not come. Pag siya'y dumating, nag-guided by the Holy Spirit, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili. Meaning, He will not hold the Bible.
all preachers, they cannot preach without holding the Bible. I couldn't ever preach without the Bible. Kasi ang ating reality, marami sumusunod sa Biblia. Ang tanong ko, is there any peace on earth? 2,000 years already. Open book, open doors ang Biblia. Tapi sinasabi ko, we should not bother with no, hindi siya direktor ng isang pelikula. We are stand truly a children of God. Not enemy of God. Yan ang ano niya. Kasi hindi nyo marinig ito. Hindi sila lahat ito. Dito lang sa pabahay. Kaya nga sabi ko nga, hinil ko nga yan, nag-ubunti pa eh. O kaya nga sabi ko, huwag kayo malingyan. Huwag kayo malingit sa malalaking simbahan. Wala sa kanila. Walang malaking nakapupuli sa mata. Kundi malingit. Yan ang totoo. Kaya dapat magpapasaya kayo, huwag matutong maingit sa kanila. Kaya naglalakihan, maraming membro, no? We're not talking about that. We are talking who you are and what you have. Why God put His image and likeness for us. And, hindi pa tayo gumikilos eh. Meron na siyang precious gift na binigay sa atin. Alam mo yung precious gift na binigay sa atin na hindi ka pa gumagalaw sa mundo? Yung ating buhay. We must have this life. Isa lang ang buhay, isa lang kamatayan. At pangalawa, nag-gift na precious gift. Yung mag-asawa kayo. Ay hindi masasabi, Lord, di pa kami kasal eh. Maghanap pa ako ng ibang babae, maghanap ko ng lalaki. No? Kasi hinubuta kayo sa kadyang. Ang ugali ng babae, ugali ng lalaki, ang kulang sa inyo, wala kayong pagkakaunawa. You're a mistake. When it comes out, kailangan give and take. Open mind. We are not created you to become of each other, become your enemy. Remember, isa lang sa tansang pinagalingan. So yung ugali ng pinagalingan, isa lang ugali mo. Hindi masabi, Lord, hindi kami compatible. No, you are wrong. That's why God put so many religions. In each country, they are all chosen. But God rejects those who are faith and divide each other. Divide so many against each other. They're all. Kaya nga nilagay to maintain love, peace, and brotherhood on earth. Because this earth is our house and paradise. Not heaven. Ganun yan. So sana maintindihan niyo. Religion cannot save us. It is set our own. Ha? Yan ang ito niya. Kaya sabi ko, alam mo, this is the part na ano ko na lang, may dadeli ko na lang. Alam mo yung libro na yan? The Last Testament of God. 4 in 1 yan. Ay 5 books in 1 book. Ngayon, pinahid ko. 1,800. Nasabi sa akin ng God, ibigay mo sa akin mga. O Lord, paano ko ibibigay yung 1,800 sa isang libro? Hindi po ako humihingi na ikapo sa inyong mga anak. Paano ko i-distribute sa mga tao? Sabi ko, hindi ko kaya. Kaya doon ako naniwala, there is a living God. If God will, His own way, and the common sense. Kasi I'm not here looking for my salvation. If I will, looking for my salvation, I will ask tithes, 10%. Diba? Sarap kaya yung mama. Not only that, if I will, if in case, kasi tinanong mo sa mga pastor ako eh. Sabi ko, ano kaya? Manghingi tayo ng ikapo. Kahit piso-piso na. Kasi ang member ko, Metro Manila, may 500,000. Sa piso-piso may 500,000 na ako. In 1 month, 4 na linggo yun. So meron ako 2 million every month. Kung gusto, pero hindi pa ako connected sa tithes kasi piso-piso lang, di ba? Pero ano sagot sa akin ng pastora, ng Selemon de Asita Kilamokan, kung hihingi ka ng tithes sa tao, hindi mo na kami makikita rito. Akala mo ba itutuo ka? Bakit humihingi ka ng tithes? So sinubukan ka na o ano nasa damdamin nila. So, hanggang ngayon, hindi po ako humihingi ng tithes. Yan ang totoo. Kasi, pinakikita ko sa tao, totoo ako, walang reliyon na kayang gawin ng aking ginagawa. 66 years I never joined of any
na tinatawag ng tithes. Pag hindi ka nagbayad, may utang ka pa sa religion nila. No. I'm not came to this earth looking for the will of the people. I'm looking for the heart of the people. Na hindi sa akin, how do you love you of our true God, of the living God? Then I will teach you how will you able to know what is the living God. Yan. Okay? So, let us start please. Katapos ito, babas-basan natin. Kasi kailangan yun. The rules of the book of life. Brothers and sisters, I'm really, really grateful to join this online mass and our gospel for today. And this is a special mass because I will bless a child like the religion they said baptism, but for me this is not a baptism. This is the guided by the Holy Spirit to those who have faith in God. I will bless your child according to your faith. That is my rules. Kasi wala pang kasalanan ang mga bata. Ang binabautismo lang ay matatandang nagkasala. Kaya nga sabi ni John the Baptist, halika kayo, ay aking babautisman sa mamagitan ng tubig upang malinisan na inyong katawan na bahira ng kasalanan. Dahil mayroong darating pa sa akin, na higit pa sa akin, na hindi ko pwedeng kalagin ang kanyang simpa sa kanyang sandalyas na siyang magbabautismo sa pangalan ng banal na Espiritu Santo at ang apoy. No one yet will receive the true baptism and with fire. No one. Yun lang sa tubig lang eh. Failure pa eh. Kasi ginawa nga ng buhay. Yan ang totoo. Wala pang nakakareceive. Kaya nagkakasala pa ang tatay. They don't even know and understand what baptism really is and truly mean to be. And one place should not be divided. You're being grounded of the rules of God. You will never, never enter into the kingdom of God in heaven. I promise. I am the last will be the first among those who sent by Father in heaven. Truly. Wala namang siguro you could able to trace. Am I fake? Am I tell a lie? Or fake news? No. No one in this earth could able to explain all what I have been explaining everything what is the truth. Yan ang totoo. So this is the rules of the book of life, so that you may able to understand. You will not be also be lost your faith for those false fishermen of God. They are not true fishermen of God. If they are true fishermen of God, they should have love of a burning heart of the Spirit of the living God. Yun ang pagligtas ni Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, they know hope na siya na iligtas ang tao. Kasi tinutukan na siya ng kanyang sariling lahi. Ng Hudyo eh. Na minapulate siya. Nirefuse ang kanyang prophecy. Yan ang totoo eh. Kaya hindi sa crucifixion na kayo tinubas. Yung pag-ibig niya. Kaya sinabi niya, I must go. If I will not go, the Comforter cannot come. Why he was so much insist? The Comforter. Kasi yun nga, kaya sabi niya, I will bring down the New Jerusalem, come down from heaven with my new name. So meaning, there's no such name of Jesus Christ anymore. Kasi siya mismo nagsabi, I will bring down the New Jerusalem, come down from heaven, the ways of God, we must apply on earth. As well in heaven also, with His new name. Kaya huwag na kayo mag-mention in Jesus' name. Wala, gawa lang ng, ano yan, ng religion. Dahil siya mismo nagsabi, I will bring down the New Jerusalem, come down from heaven, with my new name. So no, Jesus' name. Kaya hindi naman mga tao, dami na liyo po in Jesus' name. Kaya ang dami mga religion eh, po in Jesus' name. Katulad yung sinasabi natin, excuse to those who believe in the name, just in the name of what we call it, born again. Do you know what truly the meaning of born again? That was the word of Christ. Na sinasabi niya, ang sino man taong pinanganak muli, hindi makakapasok sa buhay ng alagang. Eh, ginawang pamagat ng pananampalataya. Nasa yung blessed name. That was a means of Christ that we should change everything. Hindi yung gagawin pamagat. Ginawa mo naman, di ba? Katulad na yan. Sa totoo lang, itong Biblia natin, Series 1982, based on 1905, the old Bible, 2,000 years, open, close, open, close. Ang tanong, nasa nakapeta? Lahat kayo, puros kapitulo, versikulo. Oh, I give you way. You always use. 2,000 years, you use kapitulo, versikulo. So I ask now, the actual
where is peace in my own country? It's small country to us. In the whole world, that this Philippines is just only a mall. So where is the peace and love? There were 7,000 religious groups in this island. Kaya sinasabi ko nga, hindi, kaya sinasabi ng mga reliyon, pag ang tao nagpapaliwanag ko sa pangalan ng Diyos, pag wala sa Biblia, huwag niyong paniwalaan. Kasi gawain nila yun para maniwala kayo sa kanila. Pero they are being divided and against each other. We are now talking about the truth so that the truth will set out your free. Kasi nandoon pa kayo sa bingit eh. Hindi pa kayo maliligtas dahil hindi pa yung narinig ang salita ng kordero ng Diyos. What is the Lamb of God? The book of Apocrypha. That is the book of life. Sabi ng mapapalad, ang taong nakikinig at nagbubukas sa akda ng Apocalypse at nagbabasa at nakikinig. So ang may pandinig, makinig sa nagsasalita sa lahat ng iglesia. So I open them, I correct those na sinasabing, Brother Boy, bakit sinasabi mo na wala namang rin yung magkakaisa? Oh, I truly believe. Kasi million members yun, sayang mo wala million na, nagmamasila, di ba? Hindi ko masinasabi, I'm not here for the benefit or for the sake of religion. I'm here for the sake of children of God. Kasi yung mga children of God, they have religion. Kaya ko sinasabi, those who have ear must listen to the one who speak to those religion. Kayo ay mga religion. Dahil meron kayong pinanggalingan. Kaya huwag kayo tatanggi sa nagsasalita sa lahat ng mga religion. Meaning, all people on earth, they have been connected to any kinds of religion because they are been lost. Truly lost. Kaya, what is my fruit? It's lost. Where the Christian in my own country, small country. 7,000 Christian. Even in your own home, you have been humble your loved ones. So, I will read the rules so that you might not be lost. What is the true book of life and the aim and index? The rules of book of life, kahit tinagalog ko na ito, isa, ang masama sa inyo, huwag po ninyong gagawin siya. Number 1 po yan. Yung masama sa atin, huwag po natin gagawin. Dahil hindi tayo kasakot ng religion. Ginagawa ng religion yan. We are talking about who we are. Why God put His image and likeness and put His in this island of Mahal, Philippines. Bakit hindi ka nilagay sa Amerika? Bakit sa Pilipinas ka nilagay? Eh, ang laki ng mundo, di ba? Bakit pinili ka nilagay sa Pilipinas? Meaning this Philippines, sa dulo ng silang, na perla sa silanganan, yan ang pangako ng lupa. Diyan lalabas lahat ng pangkapayapaan ng daigdig. Ano po? Dito tinanggap ng Diyos ang anak ni Abraham. Yung mga Israel, way back 1939. Ano yan eh? Nakarma na yan. Muntik nga mabura sa mapa, sa mundo, ang anak ni Abraham. Kasi sa likod ng lahat, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan magmula sa Egypt, nilabas ni Moises hanggang sa binaba ng 10 utos ng Diyos, na gumawa na naman silang anomalya hanggang sa niribok nila ang kasaysayan ni Jesus Christ. Galit na galit na naman. Kaya mula nang bumaba ang Second World War, sa pamagitan ni Hitler, muntik na maubos ang mga anak ni Abraham. Dahil pinaguhuli lahat yan. Ang mga Hudyo, dinala sa prison. Alam niyo yung history yan. Ha? Nagluto kayo. Si Hitler nagpaluto ng ilang gram ng lugaw. That is the vision. Mag-ingat kayo sa lugaw. That is a vision na pinaalam. Sa totoo yun. Pinaglutuan ng lugaw. Maraming namatay ang mga anak ni Abraham. Totoo yun. Hindi ano yan. That is the hints of God. So first hints of God. Sino nagkasala sa balat ng lupa nung simula ay nang nilaka ang Diyos ng daigdig? Babae rin nagkasala. Kumain ng mansanas, di ba? Ibig sabihin nun, wala kasing tunay na nangangarang magsabi, dapat ang babae maging matapat sa kanya dahil hinuhudak sa kanya. Ang masakit siya, masakit din sa kanya. Ang pagkakamali rin, hindi dapat kayo nagkakaroon. Ang mga bagay. Kaya biniblame ko ang religion. That's why I'm here. I am the only hope to make peace this earth. I promise. If those people on earth will listen to me, there's no such war anymore. Remember Christ, the only words that He gave, the small gospel and legit, love your enemy. If those people on earth that understand what means really the love your enemy, there's no such war anymore on earth.
Pero hindi nila naintindihan yung huling salita ni Kristo. Love your enemy. Kaya kinakailangan manisya. Kaya pinilit niya, I must go. Kita ng Lord, akong pagkakas. Kung siya nga, guided by the Holy Spirit, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, hindi sa bawat kanyang marinig ay kanyang yaya at sa lahat ng darating. That's why this is it. This is the prophecy of the Holy Prophet. Well, kaya, basahin niyo yung Biblia para hindi kayo maligaw. Walang totoong religion. I promise. Kaya nga, kung magdidimanda kayo sa amin, huwag sa ordinaryong hukuman, dalhin niyo ko sa huligang bayan at tutudukin ko na ang kasaysayan ng religion sa balat ng mundo. And I will prove I'm not a fake. If I'm not a fake, how do I know the book of life? How do I know that Christ was crucified is not the redeemer of your sin? Si Kristo lang po yung magbago niya dahil nangyari sa kanyang buhay. So, who am I? Why do I know everything? Am I not? In your book, what Jesus said, I will bring down the new Jerusalem come down from heaven with my new name. So, try to understand what is word. I will bring down the new Jerusalem come down from heaven with my new name. So, based on what I've been explaining the word, people truly, because of the miracle of Christ, man has been believing him, but it was not such successful because of the miracle. Now, iba na, the words of God that you must understand. Ang pagbabalik ko ay parang isang magnanakaw walang nakakaya. Yan ang tandaan. Paano niyo mata yung kanyang salita? Kaya nga, sabi ng mga apostores, mabait na mister, bakit puros parabol ang pinakaliwang? Hindi maintindihan ng mga tao. Diyan yung makikita ang tunay na banal ng Espiritu Santo. Kaya hindi pinalitan yung parabol lagi ng binigkas. Because of that, then you will learn. Meaning, you must listen. Those who will hear must listen to the one who speaks into the word. That is the Lord. Kaya alam ko naman matataas sa pinag-aralan. So, Hema, who am I? How could I explain all these things? I never went to school in grade 2. I never hold the Bible of even grade 3, grade 4 book. But I know, all of you, you have learned from this. But beyond of this, everyone knows now. Beyond of that. That's why I'm here. To prove that we must back to the heart of God. Not in the name of religion. They don't even help us. Even to save our soul. Yan ang totoo. So, yan po ang una. One, the rules of the book of life. One, ang masama sa inyo, wag po ninyong gagawin sa inyo. That is number one rules. Number two, igalang ang anumang paniniwala nila sa pangalan ng Diyos. Meaning, we must due respect of what God have chosen in each conduct. We should not against them. God put this, all of this, not to make war of its own. Kasi ang Diyos hindi naman tao. Papanood din kayo, mag-gera-gera. Remember God's love. He put in each convert to maintain love and peace and become a brotherhood. So that this earth will be perfectly the second and heavenly kingdom of God. That's the truth. Why He had so many chosen in each convert. Kaya ko pinakikita, no one in this earth could able to show what is the truth beyond of the mirror of truth. Yan ang totoo. Now, if I'm faith, how do I know everything? I must ask you at times so that I will become rich, the same as your religion. But my words and my question, if they are true, why they have been divided in against each other? Did we, in our family, being as a father or a mother in our home, doon mo na mababase ang tunay na alagad ng Diyos. Yan. Para hindi po kayo maligaw. Yan ang pangalawa po. Igalang ang anumang paniniwala nila sa pangalan ng Diyos. We must respect it because that is the chosen of God. We are not here to fight of each other. We are not here to destroy the will of God. For what is plan? His plan this earth is will be the second and heavenly kingdom of God. That's why the only thing is that we are being lack of love. Nawawalang pag-ibig natin because of the unsatisfaction. We are all perfect. Kaya kung nikulik ko lahat ng mga reliyon, sinasabi niya, there is no such perfect man in the world.
bullshit. I'm sorry, I said this because of my emotion. If you believe that God is perfect, you must believe all what God has been created is perfect. Kapag ikaw ang hindi mo alam ang isang masama at mabuti, abnormal ka, hindi ka perfect. Pero pag alam mo isang masama at mabuti, at ikaw hindi mo yung gagawin, perfect ka. Dahil ang gumawa sa iyo ay Diyos, ayaw mo lang unawain. Kaya ka naliligaw. Kaya ka may religion na pinili ng Diyos. Pero hindi ni pinili ng Diyos para mag-divide-divide kayo, mag-away-away kayo, katulad ng Christian. O, naniwala kay Kristo na ginawa hanap buhay. Nasaan ang pag-ibig ng mga Kristiyano? Why they are again? Hindi mo yung dalawang magkakapatid na yan, ha? Magkakapatid sa Ama. Is man not a Christian. Bakit sila nag-away? Dapat niya pakita ninyo na kayo ay tunay na nanggaling sa banal na dugo at lamang ni Abraham. Pero pinag-differentiate din, kayo pa ng dugo. Nanggulo ba yung mga Muslim, ay mga Christian, Buddhism? Hindi sila nanggulo. Ang nanggulo ng Christian sa Muslim, sa buong daigdig, nakakakilala. Paano maniniwala ang alam niyo totoo? Hindi ako maniniwala. Bakit yung sa akin? Where is the love? Do you know what love really is? Do you know what means of God? Ano yan? Garating tayo dyan. Kaya yan. Pangatlo, matutong magpakumbaba sa sarili at sa kapwa. We must learn how to be humble of ourselves. Remember, we have been a sample already when Jesus Christ was being appeared on earth. Naging modelo siya sa atin. Hindi siya nakipag-away eh. Di ba? Hindi siya nakipag-away. Ang nagpakumbaba pa siya kahit kasi pinako na, Ama ko, patawarin mo po sila. Sapagat di po nila nalaman ang kanilang ginagawa. Biro mo. Di ba? Yan ang ibig sabihin niya. Matutong magpakumbaba sa sarili at sa kapwa. Kaya kayong mag-asawa. Hindi dapat lagi nag-aaway. Kailangan nagbibigayan. Hindi ka umababae ay laging maninindigan, ilaw ka ng pangalan. Pero, kung di doon naman, paano yun? May mauntok. Kailangan nagbibigayan ang tunay na pag-ibig. Nagkakaunawaan. Hindi ka pinasama para magkagulang tahanan. Paano paglaki ng anak ninyo? Ay, sumama naman, nag-aaral na naman. Lalabas siya, hindi nyo alam. Yung pala, marites na sa labas. Ang tatay ko nag-away. Bakit siya ka napunta? Wala, nag-aaway kasi magulang ko eh. Pero hindi ba nakakaya? Dapat kayo kung naging model. Ganun yun. Hindi kayo pinagbukot ng Diyos para magkaroon kayo nakaaway. O tingnan mo, ito po talaga kayo na mamahalan. Alam mo, kinakima sa pito lang, nasasaktan ako eh. Tumingin ako sa kaliwa. Ganun nakikita ko mga bata, nasa mga isa naman. Tumingin ako sa kanan. Ang mga magulang nagtutulong sa susugal, nag-iinuman, mga anak ng buwan. Tumingin ako sa harapan ko. Ang dami na gumagawa ng masama. Tumingin ako sa langit, Lord, ano ba nangyari sa mundo? Pagtingin ko doon ang nagdumang nakikita ko. Babae sa babae kinakasal, lalaki sa lalaki kinakasal. Ano ba yung sunod ng bumura? Isang pangitain lang ba? Biruan? Ano yung Noah's Ark? Ito ba yung ano? Ito na nga siguro. Panahon na para ilabas ko, apak na panuhay. Dahil ito na huling araw ng mga tao. Ang masamay lang nagpapakasama. Ang pero mga ating mga kandidato, gumagawa ng kalokohan, ang kakapata ng mukha. Diba? Diyan lang eh. Kaya doon mo na makita ang masama, lalo ng papakasama. Wala. Kaya nga, di ba, kung hindi kumikibo, anong sira ginagawa nila. Kaya sinasabi ng buhay ang Diyos, ang nagpapakumba ay tataas. Ang nagpapakumba ay binabawa. Yun na nakikita. Ibig sabihin, ang Diyos ay nasigat. Tumingala ka, ang langit na pangalaman. Tumingala ka sa inapakan. Ibig sabihin, nasa lugar na ang langit ng buwan. Ganun. Hindi napapahayag ng Diyos. Mananaig ang masama. Sa paraiso ito, ang ating bansang Pilipinas. Dito nabuksan ang lahat ng katotohanan. Sa Pilipinas, ang aklat na buhay at ang konstitusyon ng Christ. Yan ang tunay ay ma-promise na Republic of the Philippines. Pang-apat,
Huwag kang makipag-api, huwag kang mang-api sa magulang, sa asawa, mga anak, at sa kapwa. Pang-apat yan. Huwag po kayong mamamata sa inyong mga sa mga mag-api, sa magulang, sa asawa, mga anak, at sa kapwa-tao. Huwag iwasan ninyo yan. Kasi you are entering now to become one of the righteous. Sa totoo lang, ang 144,000, yan ang aking hinahanap. Na sinabi ng mga reliyon, ay naganap na. Impossible. This is just only the beginning because my gospel has been opened up on the face of the earth. What is the gospel? The book of life. That is the true gospel. Kaya nga tinawag na book of life. Yan ang natin. Ay iwasan ko niya magiging. Ikalima, iwasan na makipag-away sa kapwa-tao, lalo na sa kapitbahay. Iwasan at humingi panalangin na mamatay sana sila. Ipanalangin natin, magbago sila. Kasi isa na ng 100%. Kaya nga tinawag ng righteous. Yan ang kalima. Ika-anim, manalig sa Diyos na buhay, hindi Diyos na tinatawag ng reliyon. Ano ang Diyos na buhay? So, ikaw ba yun? Ano ang Diyos na buhay? Hindi na. Hindi na. Kasi sa totoo lang, hindi nga. Sa totoo lang, nung kailan lang nagbukas ako sa Facebook, pinakita ko ang watawad ng ating life. Pilipinas. Meron ba na mahal sa ating bansa? Kung ang ating watawad hindi mo na ginala, paano mo kaya gagalamin ang iyong mga kababayan sa loob ng Pilipinas? Ganun yun. So, ang ibig sabihin ng Diyos na buhay, nasa puso natin ang pag-ibig. Kaya nga sabi nga, I put my image in likeness, the love of God. The human love. Yan sinatawag na pag-ibig na buhay, spirit na buhay, the burning heart of the spirit of the living God. Yun ang nagligtas sa inyo. Because Christ was insisting that he must go. If he will not go, the Comforter will not come. Because of his love. For all of us. Not only for all of us. For what God has planned in this earth. Because this earth will be the second heavenly kingdom of God. Kaya sabi na, I must go. If I will not go, the Comforter will not come. If he truly guided by the true Holy Spirit, he will not say anything. But on himself for what he did, he shall speak. And he will show all things to him. Malinaw. Hindi ako nagpapasal para mag-anak ko mag-anak maganda para ganahan kayo magbigay ng ilang pasakot. I'm not here for the likes. I'm here looking for your heart. I'm looking for 144,000. Do you know what means the 144,000, the righteous one? That is the bargaining point between Lamb of God and God itself. The same as that Sodom and Gomorrah, na ang bargaining point ng God. Paano yung Lord, kung makakita ko ng 5 taong righteous, ayaw mo ba ninyong bunawin ng Sodom and Gomorrah? If there is a 5 righteous, I will not destroy the Sodom and Gomorrah. Walang nakita si Lord lang mag-asawa lang. Nagkasala pa yung asawa ni Lord. Ang sabi ng Lord, huwag kang lilingon, lumingin siya. Kaya naging asin na istago. Ganito yun, yung ibig sabihin mo, kaya sinasabi ko, prove it to me, did you have been so God? Did you have been back to God? How come that you say that 144,000 been done? No, that was vision. Vision means pinakita niyo ni John the Apostle. Kaya nilagay niya sa Book of Apocalypse. Because the Book of Apocalypse, that is the book of life. Yan ang aklat na buhay. Wastong aral ng John lahat. Yung Old and New Testament, testamento lang yan kung saan kayo nanggaling, kung anong lahi kayo, ganun, kaya tinawag Testament. Pero walang nakalagay doon kahit unang pahina, at uling pahina, blessed those who are opening the Old Testament. Walang nakalagay doon. Except the Book of Apocalypse. Ang nakalagay. So meaning, that is the book of life. Kaya may sector niya, may abang niya, sabi ng God, don't touch any. Si babong ng lupa, ilalim, o babong ng tubig, ilalim ng lupa, etc. Habang tinatakan namin ang mga righteous sa bawat mga. Alam ba ninyo yung tinatatakan? Kung makikinig kayo, na sinasabi ko sa Apocalypse, ang may pandinig ang makinig Diyos nagsasalita. Magkakaroon liwanag ko rito para lumunos
So when times come, the angel of death will come. That we call it karma, the same as the of Moses before yung death of life, that the angel of death mo. Ang kaso na lang ginawa nila, yung dugo ng tupa, nilagay sa pintuan. Kaya na dumaan ang death of angel of death, walang na kamatayan. But this time is the words of God. Kaya nga, makinig kayo. Kasi sa mundo nito, walang taong nakakarang sa sariling kamalian. Kahit relihiyon, kundi sa mamagitan ng ibang tao ang nakakalap. Kaya makinig kayo para hindi kayo maligaw. Lahat ng mga reliyon, binagbabawal na makinig kayo sa ibang reliyon dahil ayaw nilang maniwala kasi doon sa kanila. Sa iba, mabawasan ang rights. Kung talagang naglilingkod ka Diyos, wala kang dapat pinatatak. Because you are disposing of the truth. Why you against that? They should not listen to the one who speak from heaven. Wala namang tao nakakalam sa sariling kamalian kung isa ibang tao. Yun ang ibig sabihin. Kaya makinig para hindi kayo mahaligaw. Dahil yung nagsasalita, hindi humingi ng ikapo. Yan ang totoo na. So, yan ang kaya iba, at iwasan ninyo yung manalangin mamatay sila ganyan. Kaanin, manalig sa Diyos na buhay, hindi sa Diyos na pinatay sa kanila. Meaning, yung love natin. Yung burning heart of the Spirit of the living God. Para bang tayo, pag magulang natin, gumano, may sumisira doon sa nature. Diba? Nagagalit ka. Sino sumira nito? Kung pwede papatay mo, pag-idimanda mo, yan nature. Bakit ka nag-react na ganyan? O kaya yung minumurang magulang mo. Yun ang ibig sabihin, burning heart of the Spirit of the living God. Yun ang nasa puso ni Kristo. Doon kayo niligtas. Kaya kinakailangan umayon ako. Kung hindi ako yayang, hindi pa rin ito ang mga namin. Nasusubuhin ng Ama. Kung siya ang tunay na subuhin ng Ama, guided by the Holy Spirit, hindi siya magkasalita mula sa kanyang sarili, kundi sa bawat kanyang marinig at kanyang yaya. Yan ang ibig sabihin. Pito ito pang last na ito. So, ibig sabihin yan, yung burning heart natin, tingnan mo yung mga reliyon. If they have a burning heart, number one, they should not be divided in against each other. They should not tolerate about yung bang maling gawain na pag-dibatiyan ka, pagkatapos ng dibatiyan, sasabihin mo, mahusay ka na. Pag iniwan mo doon sa pintamla, doon dibatiyan mo, nagtanim ka na ng sama ng loob. Yung maninira na ang mga yung pastor namin, mahusay ka, nagtanim ka na sa mga. Paano maliligtas? Hindi yun ang pake ng Diyos. Ang pake ng Diyos, ipamahagi mo ang salitang pag-ibig. Hindi pagdalain sa mananloob. Yan ang tunay na aral mula sa Diyos. So that is the meaning of God. Yung pagmamalasakit natin sa ating bansa, sa ating watawat, ganun yan. At lalo na sa lahat na nilikha ng Diyos. Kaya yan ang ikapito na mahalin ang lahat na nilikha ng Diyos. Mga kalikasan, kapigit sa lahat ang ating bandila ng ating bansa. Kapag nakita niyo ibang bandila ginagawayway, huwag kayong maniwala ron dahil hindi natin bandila yun. Paano papatunayan nila ibang ginagaway nilang bandila? Paano nila mapapatunayan na mamahalin nila ang taong bayan ng mga mahirap? Diba? Katulad yung panahon niya, ito, napag-usapan niyo. But I'm not in behalf of any politics. This is my duty as a comforter to voice out what is the truth so that the children of God will not lost. Or to whom that they should be put and to hold of our blessed God of Maharbika. Katulad yung people, di ba? Anong ginagawa yun? May bandila mang ginagawa yun? Wala, bandila ng mga communist. So, ano nangyari sa ating bansa? Wala. Ganon din yan. Pagka hindi nila minahal ang bandila, paano mamahalin ang taong bayan? Doon, hindi ba nila alam ang bandila siyang dakilang blessing? Yan ang mukha ng bayanang Pilipino, ang ating watawan. Kahit sa kamang nanggaling, kahit sa kamang pumunta, at nakita may pink rito ng bandila ng Pilipinas, mean understood you are Filipino. You don't have to say, I'm Filipino, I'm born
in the Philippines, no? Kasi ginagaway mo ang watawat mo eh. Alam mo nila Pilipino. Yun ang tunay na nagmamahal sa sariling. Si Rizal ang sinabi niya, ang hindi gumagamit sa sariling wika, ay dahil para isang malasang isla. Sa aking panahon, ang sino mang hindi gumagalang sa bandila ng Pilipinas, ganun din ang kalapastanan ang gagawin sa kanila. Hindi ka nagmahal sa bandila para maniniwala. Diba? Dahil yun ang image ng Pilipino, ang watawat ng bandila ng Pilipinas. May tatlong bituin. Paano ko nasabi mo? This Philippines are blessed na. Oh, and promise na. May tatlong bituin, tatlong persona na isang Diyos na sa gitna, yung pinakamata. So, Luzon, Visayas, Mindanao, that is a blessed people. Yan ang totoo yun. Tatlong lahi ang Pilipino. Katagalugan, Bisaya, at mga Muslim. We are not talking about religion. We are talking about the living God. Tumingala ka, isa ng langit. Tingnan mo ang inaapakan mo lupa. So, sinakluban ng langit ang lupa. So, meaning all of us are all children of God. Why we should fight of each other? Because of the name of religion? Did your religion have been created you? O nagbigay ba sa buhay? Hindi. Kayo ang nagbibigay buhay sa religion. Nagiging alipin rin ng religion. Pero walang kapayapaan ng ating bansa. Common sense. I open this book because this is the truth. So that you will not be listed those self-business people who are just only using, especially the name of God, for their own benefit. O tingnan ninyo, di dyan masiso, nagdadong. Ginadjust nila yung doon. Paano siya naging nagmahal sa Pilipinas? Anong ginagawa yung bandila? Pilipinas pa, bandila ang ginaano niya? Iba eh. Bakit nagdito siya kung talagang tunay nagmamahal siya sa Pilipinas? O di ba? Paano siya naging tunay na nagmamahal sa mga Pilipino kundi sa pangsarili niya? Common sense. Kaya sabi ko sa mga kabataan, naghirap kayo yung mga magulang sa pag-aaral, hindi para kayo maglugmok sa kabundukan na magpakalipin sa mga samutang mga tao na ginagamit lamang ng pangsarili nila kapakanan. Ang isipin natin kapakanan ng kalayaan ng ating bansa. Mulat mula pa, pinaglaban ng ating mga dakilang bayani na hindi dapat mapili ng tunay na Pilipino. Ngayon magpapaako kayo. Bubuksan ko sa amin ng katotohanan. Nung namatay, ang asawa ni Cole, may nagawa na siya para buksan paano natin. Ito ngayon, ay pinaglalaban ng mga tao. Namatay na niya sa pinaglaban tayo para malaman kung talaga bang na-aksidente. Kaya the same failure. So be careful. Because God has hints yung lugaw na niluto ni Hitler na namatay lahat na maangkan ni Abraham. Yun ang pagkakas. Kaya mag-iingat. So, we are being chosen by God. All the Filipino here in the Philippines is chosen by God. You know what is true? You know what the good and bad for the benefit of more of the Filipino people. We are not talking about our own. We are talking about genuine for peace in our country. Okay? So, sana naintindihan niyo. So, ang Diyos na totoo ay ang Diyos na pag-ibig na buhay na sa ating puso. Always. Kaya sabi ni Jesus Christ na the kingdom of God is within you. Sa ating puso. So meaning, the burning heart of the Spirit of the living God always attached in us. Kasi buhay na Diyos yun. Hindi Diyos na inaano ng mga Diyos. Kasi kung tunay na Diyos inaano na, they will not allow to be divided in against each other. Ganun yan ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Kaya huwag ko kayong magpakalimutan. Okay? So, let us, I will bless your child now. Kasi hindi mo siya muna. Kasi important yun. Okay. Oh. Alam kong bakal yung kamay mo. Pero plastic yan. Diba?
Masakit? Kasi mahangod pa. Sinip na siguro. Ala, yari ka, liliguin ka ngayon. Hindi ka pa naman naligo. Sandali. Check mo. Muntik. Kami. Kumawa. Uulitin ko ulit para malaman mo. Hello, Marcos. Ang kaganapan nito, ito isang kasunduan kasunduan sa magulang sa pagbabasbas sa mga bata na wala kang nabahiro na kasalanan. Ang katungkulan ng magulang sa kanilang anak dahil pinababautismo sa inyong paniniwala bautismo sa ngalan ng aking pagkatao sa name of Jesus, the kingdom of God, na walang kaalaman, kasalanan sa kamunduhan ng kanilang mga magulang ang sumusunod. Binabasbasan ko ang inyong anak hindi sa pangalan ng isang relihiyon o sa pamagitan ng pananampalataya sa balat ng lupa, kundi kabanal-banalang kalawalatian ng tunay na Diyos na isang Diyos na isa, magpasawalang hanggan, na nag-aalis ng kasalanan. Hindi ko binabasbasan ang mga tao upang mabulid sa kasalanan, kundi upang magkaroon ng tunay na kapayapaan dito sa lupa na hindi na kasalanan. Isa, makinig kayo ha. Pinangako ba ninyo bilang magulang sa inyong anak na aking babasbasan na itataguyod ninyo sa hirap man o ginhawa na bigyan ng karapatang mabuhay sa pagmamahal, sa kaligayahan, sa kapayapaan at sa matuwid na mga gawain at sa kaisipan ng bilang karapatang pantao na hindi ninyo pababayaan. Maylin, makinig kayo, ulit. Kasi promises ko eh. Ay, okay, masisira dito. Dahil sa totoo lang, hindi ako nakipagbiruan. This is serious. Alam mo, sa totoo lang, sa tagal ko rito, almost 15 years na, I never baptized mga adult people. Never. Why? Hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa nakikita naintindihan nila. 15 years. But I almost do this, bless those children. Kasi how do I baptize those adults? Hindi pa nila naintindihan. Magiging mabigat sila. Kasi kung ako I'm just only offering for the people well. Babatisin mo ka dahil katulad ng mga reliyon. Magbasa na patakamay ka, di ba? Pero no. 15 years. Wala akong binautismo rin. Pinaremember na. So, ito, para sa magulang. Tandaan mo yan. May din. Pinangako ba ninyo bilang magulang sa inyong mga anak na aking babasbasan at itataguyod ninyo sa hirap man o ginhawa na bigyan ng karapatang mabuhay sa pagmamahal, sa kaligayahan, sa kapayapaan, at sa matuwid na magawain at sa kaisipan na bilang karapatang pantao na hindi ninyong pababayaan ang inyong mga anak. Ikaw, hindi mo narinig. Hindi ganun, hindi sa akin. Opo. Ang dami sinabi niya, batukan mo yan kung hindi niya tinupad. Alam mo, hindi ko pa pinakita timbangan eh. Pero meron dito, si kamatayan. Sa lahat ng reliyon, ako lang may kamatayan dito. Diba? May justice. Dahil totoo ko eh. Bakit ang matatakot kamatayan? Eh dumata, kilala ko yan eh. Kaya ko nilalagay. Sabi ko sa kanila, huwag kayo matakot dyan. Dahil hindi kumukuha yan ng mabubuti. Ang kinukuha yan lahat ng masasama. Ganyan.
Pangalawa, ang lahat ng inyong paninilbihan hanggang sa kanilang paglaki ay hindi ninyo ito susumbatan dahil sa inyong paninilbihan na bilang kabayaran sapagkat yan ay inyong katungkulan bilang magulang sa inyong mga anak na itataguyod sa abot na inyong makakaya ay hindi dapat inyong gawin tulad ng isang alipin. Okay? Oh, Maylin, hindi ko lang ginagaling. Lagi isa eh. Hindi ka ata seryoso. Kukunin ko yung anak mo. Kaya, ang sama. Bilang magulang ng inyong mga anak, hindi dapat ninyong kontrolin o pakialaman kung sila ay may pananagutan na tinatawag na pampamilya, mga anak na may karapatan kayong magpayuhan ang tama't mabuti, ngunit hindi para sa inyong pansariling kapakanan, kundi sa kanilang kapayapaan sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang mga anak. Huwag kayong maging katulad ng Amerika, interceptor yan eh. Lahat pinakikilaman eh, kaya rin nawawala ang gera sa daigdig. Ganun. Kaya ibig sabihin nyo, galang nyo ang inyong mga anak. May karapatan tayo, payuhan ang inyong anak. Pero yung pakikilam niyo ang buhay ninyo anak na may pamilya na sila. Dahil yun ang mag-iisang din ng pag-iulay. Paano kung may anak sila? Di ba? Parang sinira mo na isang tahanan. Hindi. Lahat ng tao ay may kalayaan. Magmahal, makaramdam ng kaginhawaan, lungkot at kasiyahan. Lahat yan. Nasa kanilang kagawaan. Kaya sila nagiging malungkot. Kaya bilang magulang, may karapatan tayo kayo. Okay? Kayong mga ninang at ninong, makinig po kayo, kayong mga ninang at mga ninong, dapat din ninyong igalang at maggalangan sa isa't isa na tumatay yung pangalawang magulang ng inyong mga inaanak. Na kayo rin ang salamin ng kabutihan at kagandahan asal sa mata ng inyong inaanak upang hindi maging daan na madugulit sa kasalanan, panglaman ng kamunduhan sa isip, sa salita at sa gawa, lalo na ang inyong mga inaanak. Naintindihan mo ninyo. Ibig sabihin, we stand as truly Godfather and Godmother na hindi tayo mag-iisang paglaki ng bata. Hindi na po yan, hindi na po yan. Na may asawa na siya, hiniwalay ng asawa nila, nagdahil sa akin. Kasi doon sila nagkakilala na ako'y bininyagan. Diba? Kasi doon pakinggan. You should not stand as Godfather and Godmother. Kasi supposed to be you stand as a model to your children. Okay? At kaya kung kaya ninyong gampanan at ipangako ang lahat ng tagubilin ito, siya, ang inyong anak, ay aking babasbasan ang anghel ng inyong tahanan. Yan po. Ito pong words na to, sa totoo lang, hindi ko katang-isip. Ito words of the Father. Kasi hindi naman ako pumunta rito para pang aking sarili na. Kasi siguro nasubukan ninyo maging ninong, mga ninong, malaki na rin yung dali niyang pangasawa. Dahil they don't care. They just only care for what they can earn. Yan ang totoo niya. O additional as a member of the religion. We are not talking about religion. We are talking who you are and what you are. Why God put His image into you and His likeness. Meaning, likeness yung burning heart natin of the living, of the Spirit of the living God. Yan ang ano. So, ngayon alam namin yung ano po. So, hindi dapat natin gawing birman. So, hawakan din ako. ayan. Sinong hawak ang bata? Time out daw kapag nagugutom siya. Sige. Alam mo siya, totoo lang mainin, maswerte yan. Kasi binuksan kaya akla ng buhay. Kaya magpapakabait yan, mainin.
You know, you are a mother, true mother now. Yung ninang, tatayo, nakahawak doon sa balita. Yung mga ninang. Doon yan, babae. Dito ka dito. Para maluwag sila. Yung lalaki dito, dito lalaki. Dito, ganyan siya kalaki. Saan ang lalaki? Doon Dito, sa kaliwa, dito. diba? Doon po. Doon po ang mga boys. Gaganin niya na niya hawakan siya. Bigyan ko Oliver yung camera. Dito yung isa pang ninong. Dito. Hawakan niyo itong ano niya. Yan. Ibig sabihin niya, sa hirap ang ginawa, gagabayin ninyo ang inyong inanan. So, anong pangalan niya? Regine. Bridging? Raiden. Briden? Apelido? Duga-duga. Sinulit ng mama. Okay. Iyan mo rin. Breden, duga-duga, ikaw ay aking binabasbasan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan. Pamunas. Okay. Dahil meron pa. Ilagay mo na kay Rolly. Pagdudin mo. Kasi nagdudin. Makinanak yung kandila. Ganda, ganyan mo. Oo. Sandali. Kaya binabasbasan upang ang katawan ay maging malingkad at malusog at matibay sa magigitan ng asin ng kalinisan. Makalasa ka ngayon. At ang danis nito ay siyang nagbibigay hanggang sa katawan ng mga sa ngalan ng mga Ay, hindi. ngayon. Pinitan. Walang ipon dito. Okay na. So, hindi mo na kandila. Lahat. Malto. Ano yun? Unang sandal. Yun ang malagay. Picture. Tama na. Picture pa parang ano, picture. Camera. Huwag na kayong Wala ba? camera. Ayan. Napipicturan niyo yung agad? Sino mo? Picture o video? Sige, yan yung sino. Tapos pag ganun para lahat, worldwide. Para lahat. Yan, diba? Okay. May initan niyo mo. Lahat yan, diba? Tama na. Dali. Ikaw wala. May initan niyo. Sige na, papaboy. Ayaw ko ma-picture. Ayaw? Tama na. Dali. Bakit? Yun. O, isa pa. Lahat. Diba?
pwede na kayo magkano. Yung Manila, patayin na ninyo. Tapos, kalian mo yan na apat na kulay na rin. Ilalagay sa altar ninyo. Pag may problema yung bata, sa kanya silbihan niya at magsabi. Huwag ninyong bubuksan niya na hindi important. Kasi yan magiging guide. Kung sakaling may problema siya, buksan niyo ang langit kayo. Pakikinggan sa rin at once. Yung apat na ribbon niya, black, white, yellow, at saka red, or brown. Apat na kulay ang tao kasi. Okay. Upo kayo. Now, my brethren in each corner of the earth, now you hear regarding of the two rules of the book of life. We should learn and do not do unto others for what you don't want to do unto you. Number one. Number two, we do always respect to those who have believed in the name of God. We are all brothers and sisters, a different way of living on earth. This earth, our sweet home, and supposedly to be our paradise, but not to do anything, we become a hell. So number three, we should learn how to be humble, ourselves and to others. And number four, we should not try to against each other, especially and underestimate of our parents, our wife and husband, our children, and our relatives and others. Number five, avoid of any of trouble, even to our neighbor and everything. We just stand as a model and under the face of the earth and under the eyes of God. Number six, we should not have doubt in God because God is always with us. That we call it the living God, the Spirit, the living God in our heart. So meaning, our faith in God is not like a statue or anything. It's in our deeply in our heart. That's why Jesus said, the kingdom of heaven is within you, meaning in our heart. So how could we be able to feel that God is within us? It is through our faith, the Spirit of the living God into our heart. As what the mother of Moses, when Moses asked his mother, am I your son? Are you my mother? So the answer of the mother of Moses is said, my son. Because he avoiding to tell the truth who is Moses, because during that time in Egypt, Moses is the prince in Egypt. That's why he don't want to have any trouble of Moses. That's why he denied Moses that he was son. But the only word that he said to Moses, my son, in his heart, have a burning heart of the Spirit of the living God. So meaning that is general. So most of the preachers, they don't believe when they avoid that no woman should be stand as a preacher, according to them. But no. Even who is he or she when it comes for peace on earth, God always abide and always respect. Walang kinikilingan ng Diyos. Babae man o lalaki ang nangangaral, basta ang kapayapaan ng buong sanlibutan, walang pinagbabasyan ang Diyos. Kaya nga, doon ko kinuha ang salitang napaka-legit na salita ng nanay ng Moses. My son in his heart, a burning heart, the Spirit of the living God. That is the living God into our heart. As what Jesus Christ had filled because he was rejected. He was also being rejected of his prophecy and ignored of the children of Abraham. That's why he said he must go. If he will not go, the Comforter will not come. That is the only way to how to survive the earth, to be in peace and among the soul of the children of God on earth.
Now, kaya nga nakalagay sa Apocalypse, those who have ear must listen to the one who speak. And all religion means I declare this. It is not regarding of religion who stand of what they faith in the name of the religion. The meaning that was parable, meaning all people have been connected in the name of the religion. Yan po ang ibig sabihin nun. Hindi nakalagay doon sa Apocalypse. May pandinig ay makinig doon sa nagsasalita sa lahat ng iglesia. Hindi ako pumunta sa daigdig for the benefit of the religion. I came to this earth for the benefit of all children of God to be saved and peace on earth and among the soul. Yan po ang pakay ko rito, hindi tungkol sa reliyon. So, pinaliliwanag ko ito kasi hindi pwedeng magkaisang reliyon. Yes, truly, the religion cannot be combined as one. Because for how many million pesos and dollar na kinikita nila sa mga membro nila because of tithes? No, I'm not saying that. I'm here to announce for the benefit of the children of God. That's why I call it, and even in the book of Apocalypse was written, those who have ear must listen to the one who speak in the name of religion. Meaning, yung religion, yung mga tao. Hindi yung religion, kasi religion posible magkakaisa. Dahil masarap kumita ng salapi. Ang pinag-uusapan dito, ang anak ng Diyos. Kaya lang anak ng Diyos ay connected sa bawat religion. Na tinuturo ng mga religion, huwag kayong makikinig sa ibang pananampalataya. They have been afraid na lumayo kayo sa kanila. Kung tunay ang aral nila, hindi dapat sila nangangamba na makinig. Dahil walang tao nakakaalam sa sariling kamalian kundi sa mamagitan ng ibang tao. So bakit natin pagbabawalan makinig? That's the only way. In even the book of life was being written, those who have ear must listen to the one who speak in the name of God through all religion. Meaning, you should listen. If not, you will not be counted by of 144,000 the righteous man. Hindi kayo maliligtas pag hindi kayo makinig. Maniwala kayo. Dahil yun ang nakasulat sa aklat na buhay, yung Apocalypse. Kaya lahat po yan totoo. Okay? So, brothers and sisters, I'm really grateful that you've been joined this Holy Mass. That I make it short because this is a special day for what I will bless the child, the guide, the child, the angel of the family. So, see you in the next Sunday. My brothers and sisters, God bless you. Now you've been here already. The rules of the angel of the book of life. So, please try to open and share to all of us here on earth so that the people will know what is truly the meaning of a book of life. Yan po ang rules ng tunay na anak ng buhay. Kapayapaan, pag-ibig, hindi digmaan o alitan o pagkakabigaw ng mga anak ng Diyos. Walang tinuturo ng Diyos na maging masama ang kanyang anak. Kaya sana maintindihan nyo. I hope in every wish you might understand. So God bless you all, children of God on earth. See you next week. God bless you. I will baptize and everything by your God bless you. Pwede mo na patutulog. Kasi kung hindi makakatama, alam ba ninyo yung bilang pagpapasalamat, ang katawan ng inyong anak ay nagmula sa labo. Yung nainaman ng asin, lahat ng bagay, hollow block man o bricks, pag walang asin, hindi magiging matibay ang bricks o hollow block. Kaya nilalagyan ng asin yan. Kaya meaning sa ating katawan, kinakailangan may anak din para hindi masakitin ang ating pagkatawan. Ang langis naman ang siyang bumabago upang hindi maging buhanghal ang ating katawan na nagmula sa katawan. Iyon ang meaning mo. Kaya, tatlong persona na isang Diyos, yung poliwanag. Okay? Yan ang simbolo. Hindi po tayo basta-basta nagbabaptismo na walang kahulugan. Okay? So, peace be with you all. Yung mga grandfather, yung
Godfather and Godmother. O, nagkakilala na kayo. Walang ligawan, ha? Kailangan respeto. Kasi yun ang nakikita ko sa reliyon sa panahon ngayon. Okay? At ikaw naman, Maylin, kayong mag-asawa, huwag lagi nag-aaway. Habang lumalaki ang anak mo, nakikita kayo. Baka may paglaki niya, magiging marites siya. Yung lalaki, ano yan? Ano bang marites ka sa lalaki? Marites. Marites. Para sa ako na. So, naiintindihan na ninyo. Ako pa. Okay. Magpakatotoo. Okay. God bless you. Thank you. Salamat mga boy. Thank you.